Mga farmland, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito po kami sa Kalawan, Laguna. So ito po ay dito po sa barangay po ng Paliparan, Kalawan, Laguna. Ito yung pinaka right of way niya. So malaki po yung right of way na yan. Ayan po, meron po siyang bakod. Mga farmland, ito po ang layo po niya dun sa main barangay road ay estimated po mga 350 meters po. Nandun din po yung last na poste ng kuryente. So may propose na naman po ito. Soon magkakaroon din po ng poste. Pero sa ngayon po, ganun po kalayo yung pong pwedeng tayuan po or pagkuhanan po ng kuryente. Dito po ay may ilog at may source po ng tubig, may poso. So ang property po ay ayan. Ito po yung pinaka-boundaryhan. Ito yung muhon. So yan. Yan po yung pinaka-muhon, papasok doon. Ito po ay dalawang lote. Ito po ay 5,000 square meter and then the rest yung banda doon, yun po yung 3,851 square meter po. So ito mga ka-farmland, a total po of 8,000 total po of 8,851 square meter. Yung ilog kuya nasa likod, ano? Oo, pero hagip-sagip yun ang property. Binakodan lang. So mahaba yung pinaka-front niya dito sa Barangay Road kasi nandun pa sa dulo yung kanyang boundaries. So ito, yan yung gate, sako po yan ng nasa 5,000 square meter. And then the rest po yung 3,851. So ayan po yung aking bayaw onag. Ang ganda ng tubig. So ito po ay libot ng bakod. Ayan mga ka-farmland, ito po ay may pahingahan. Meron pong mangga, meron pong mga lansones, tsaka rambutan. Ayan po, ang rambutan po ay bulaklakan na ngayon. Oh. Estimated po na layo naman ito sa pinaka-town proper po ng Kalawan, Laguna ay 3 kilometers po. Ayan, kalsada po yan. Nandyan po yung Bukal Resort. Kasi meron pong ilog dyan. May resort po diyan. Ayan po ay libot po ng bakod na barbed wire. Ang mga lansones po, ayan meron na pong bulaklak or buko. Bulaklak pala, hindi buko. Yan o. Bukod po sa lansones, rambutan, meron din pong kalamansi, tsaka po guyabano. Meron din pong star fruit or balimbing. Sa side po yan, madami pong kalamansi. Ayan po yung bakod. So, hanggang dito po yung pinaka-property. Ang side po na ito po yung 3,851 square meter po. Pwede pong isa lang po yung bilihin. Pwede pong ito pong 3,000. Pwede naman pong yung 5,000. So, much better po kung parehas po para mas malaki. Kaya po pumapayag yung may-ari po na kahit isa lang kasi po ayan po yung kalsada. So, no need po na magbigay ng right of way kasi tabi po siya ng barangay road. Meron pong duhat. At ayan po, siksik po yung pagkakagawa ng bakod ng barbed wire. Accessible po ang sasakyan, pasok po ang sasakyan dito sa pinaka-property. Malinis din po ang property mga ka-farmland. Kung makikita nyo po, ayan po, malinis. So nililinis po nung caretaker. Meron din po silang alagang baboy.
Ayan oh, ang dami pong bulaklak ng ng lansones na ito. Para, siguro po ito yung longkong. Ayan po, lansones po yan. Yan po ang puno ng lansones. Ito naman po, yan po ay puno naman niya ng guyabano. At yan, yung nakikita nyo, yan po ay rambutan. So hanggang dun pa po ang property. Yan. Hindi po masukal. Kumbaga, yan nga po, yung mga nabubulok na yan, is yan po ipataba pa dito sa lupa. Nagiging fertilizer po yan. Kakatuwa naman po sa susunod po na halimbawa magbo-viewing po dito sa property na ito. Ang makikita na po dyan talaga ay bunga ng lansones. Hindi na po mga bulaklak. So maswerte na po yung taong makakabili dito sa property na ito. Malinis. Tsaka po pati talagang panalo na dito. Madami pong fruit bearing. Pupunta tayo dun sa may side na merong ilog. Dami namang nek-nek. Nakakatuwa po ang mga lansones. Oh. Kahit po mga pandaki ko, katulad ko kayang-kaya. Kahit po yung aking sanggol na taba-ching-ching, kayang-kaya pong kuhain ang bunga ng lansones na ito. Tingnan nyo naman po, oh. Kakatuwa. Sobrang baba pero may bunga. Yan po yung boundary. Padiretso po yan. Isang diretso nga lang po ito. Rectangle po yung shape. Pero dahil iisa po yung may-ari, inisang bakod na lang po itong property. Hindi na po pinaghiwalay. So sabi ko nga po, once na may makakabili, pwede po, sabi naman ng may-ari, pwede pong isang lote lang. Pero kung makikita nyo yan, kabuuan niya ng pinaka-property. Ayan, ganda ng property nito mga ka-farmland. Halo po. Lansones rambutan. So, nandun yung part ng ilog. Ipapakita ko po sa inyo mga ka-farmland yung ilog dito sa likod ng property.
flat po yung property. So patag na patag. Tsaka po mga farmland, hindi po binabaha dito sa area. Ayan, kami po ay pupunta po dun sa side po kung saan nandun po yung ilog. Yun lang po yung karamihang tanim dito, lansones, rambutan. So, dun yung side, may mga kawayan po dyan sa gilid. Ayan po yung pinaka-boundary ng property. Yan. Tapos ito. So dito sa side na ito, sako pa yan ng property pero binakuran na lang po ng may-ari ng lupa. Kasi ayan na po yung ilog. O, ang ganda maka-farmland ng ilog. Ang linaw. Malinis pati. So ginagawa nga po talaga nilang paliguan yan. Ayan yung ilog mga ka-farmland, hindi lang po kami makalabas kasi nakalock po yung gate dito sa may likod po ng property. Pero ang ganda, ang linaw. So kung gusto niyo pong i-develop, madali lang po yan. Pwede pong pagawa ng hagdan kasi hindi po ganun katarik itong gilid ng property dito sa may ilog. Ganda. Ito po yung boundary na. Ito po, nandito po yung pinakamuhon na isa. Ayan po, ito po yung pinakamuhon. Ayan. Ayan yung ilog niya, oh. So, pwede patag dyan. So, pwede pong gawa ng cottage dyan sa pinakababa. Madali lang po namang ma-develop kasi lalagyan lang po ng hagdan. Ayan mga farmland, dyan po ay sakop po dito sa property. So ayan, nandito pa rin po ako sa loob ng property at nandito pa rin po sa may riverside. Yan po yung pinakadulong bahagi ng property. Hindi po kasi kami nakababa doon mismo sa may ibaba ng ilog. Nakalock po kasi yung gate dito. Yan o, kaya hindi ko po nababa mga ka-farmland. Pero ang ganda. Madami pong nagsaswimming dyan. Gagawin lang po ng magandang daan o hagdan. Pwede na po magtayo ng cottage. Tsaka yun o, meron pong pinakabalsa doon. Doon po sila naliligo. Ayan o. So tayo na mga farmland, dito na po tayo sa may palabas po ng property. Thank you Lord at hindi po umulan ngayon. Pero kanina mukhang umulan kasi basa na po itong kapaligiran dito. Kaya pasensya na mga ka-farmland kasi medyo madilim ang video. Kasi po hapon na. Time check po. Ngayon ay alas 4 na pong mahigit. Ayan. Lansones, rambutan. Maganda po ang farmlot na ito. Patag na patag. So wala po kayong poproblemahin na babahin kayo or kailangang i-bulldozer.
Kasi flat land po ang property, tsaka po malinis. Mga farmland, inuulit ko, ito po ay 8,851 square meter. 1,500 pesos per square meter. Flat land po. Dalawang titulo. Isa pong 5,000 at isang 3,851. Pwede pong isa muna ang bilihin. Ang documents po nito mga farmland, nakita ko na po. Galing po dun sa may-ari ng lupa. Ayan po, ang mga lansones po, kayang-kayang kuhain ng bata. Ang rambutan nga lang po medyo mataas. So hindi ko maipakita sa inyo mga bulaklak, pero madami na pong bulaklak. Ayan, sa area po nito, ito po yung mga kalamansi. Ayan po ang rambutan. Bulaklak na po. So harvest po nito September, October po. Kakatuwa talaga eh. Ganda. Para po sa may hilig po ng lansones at rambutan. Mga ka-farmland, inuulit ko po, ito po ay located po dito sa Calauan, Laguna. Sa barangay po ito ng Paliparan. Ito po ay dalawang titulo. 8,851 square meter po. Along Barangay Road, Rap Road pa lang po. Ang presyo po nito mga ka-farmland ay 1,500 pesos. Fixed na po, ayon po dun sa may-ari ng lupa. Ayan, nandyan po yung pinaka-barangay road. Parehas po siyang may access sa barangay road. Parehas po na property. Doon sa makalampas ng mangga. Makalampas ng mangga? Oo, makalampas doon. Hindi ko baga tukol masyado ang naniyak. Wala yan yung sukatin kami. Oo. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.
Maraming salamat po sa aking viewers, followers, and subscribers. God bless us all. Thank you.